July 24 na po. Naku, maayong buntag sa mga kapatid nating Bisaya. Maulan pa rin ng umaga sa maraming lugar sa bansa dahil pa rin po yan sa patuloy na pag-iral ng hanging habagat na sinabayan pa ng bagyong Karina. Napakadilim po talaga ngayon at grabe ang baha. Stay safe and dry mga kapatid, lalong-lalo na sa mga nakararanas po ngayon ng matinding pagbaha. Doble ingat po tayo. At ang ating po pangapaalala, ihanda na ang mga dapat ihanda. Siguraduhin hindi mababasa ang ilang importanteng bagay gaya ng mga dokumento at iba pa. Sa mga naapektuhan nga ngayon ng pagbaha, sumunod sa mga kinauukulan, lalo na kung may direktiba ng paglikas. Diba, Mami Chiki? Opo, kaugnay naman yan. Silipin natin ang ilang lugar na binabaha ngayon. Grabe, ang taas. Oo. Okay. Kumusta, bilang nakita natin yun, kumustahin na natin ang lagay ng trapiko muna sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa gitna pa rin yan ng malakas na ulang dala ng bagyong Karina. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Hannibal, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Yes, ilang mga sasakyan ang naabala, busod ka ng malakas na ulan, dulot pa rin ng bagyong Karina at ng habagat. Nakalubog pa sa baha ang isang commuter van ng datna ng News 5 matapos itong lusungin ang hanggang baywang na tubig sa Ortigas Avenue patungong San Juan. Hindi madaanan ang magkabila ang linya ng daan kanina dahil sa taas ng baha. Nagtulong-tulong naman ang ilang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection para maialis ang mga nakabarang basura sa drainage. Kaya unti-unti ring bumaba ang tubig bago mag-alas 7 kanina at naging passable na rin ito sa mga motorista. Sa Boni Avenue naman sa Mandaluyong, hinarang kaninang madaling araw ng mga tiga-barangay ang mga motorista. Hindi sila pinapatuloy dahil hanggang baywang ang baha sa kalsada. Kaya ang food rider na ito, napilitang ikansela ang kanyang mga booking. Hindi na rin kinaya ang kanyang motorsiklong suungin ang baha. Halos umabot naman hanggang Guadalupe ang pila ng mga sasakyan sa isa show tunnel sa northbound. Nagka-build up na rin ang pagbaba ng Ortigas Flyover papunta ng EDSA Santolan. Ganyan din ang lagay ng Ortigas Avenue papuntang San Juan dahil sa hanggang natuod na baha. Jess, makikita nyo sa aking likuran, hindi pa rin lumupa yung baha dito sa Maya Boni Avenue pero nakakadaan naman yung mga malalaking sasakyan pero yung mga light vehicle ay hindi muna pinapayagan na makadaan. Balik sa inyo, Jess. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Hannibal Talete. At matindi na rin ang baha sa ilang lugar sa San Pedro, Laguna. Sa isang subdivision, umabot na hanggang dibdib ang tubig. At live mula sa Laguna, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kamusta ang sitwasyon dyan? Chiki, sa ngayon, humupa naman na ang baha sa subdivision na ito sa Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. Pero nalubog sa rumaragasang baha ang lugar dahil sa gumuhong pader. Naipon daw kasi sa likod ng pader ang tubig dahil sa walang tigil na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Sa sobrang dami ng naipong tubig, bumigay na ang pader at umagos ang baha. Sa lakas ng agos, natulak na nito ang mga sakyang nakaparada. Umabot din tuloy sa dibdib ang baha sa mabababang bahagi ng subdivision. 10 pamilya ang kinilangang ilikas. Sa ngayon, nakararanas pa rin tayo ng paminsan-minsang lakas ng buhos ng ulan. Patuloy rin ang pagpasok ng tubig mula sa bahagi ng gumuhong pader. Chiki. Kamusta naman ang rescue ops dyan? Nakakapasok ba ang mga tutulong sa mga nasa lanta? Chiki, hindi ko masyado narinig yung tanong mo, pero kung tinatanong mo yung about sa mga ni-rescue, mga evacuees, nananatili sila sa clubhouse ng subdivision na ito. Alright. Kung magandang balita yan, ingat ka rin dyan. Maraming salamat sa'yo, Dave Abuel. Abiso naman po sa mga kapatid nating motorista dito sa Metro Manila, suspendido na ang number coding scheme ngayong araw po. Ayon sa MMDA, kasunod yan ang inanunsyo ng Malacanang na walang pasok sa government offices at paaralan sa Metro Manila. Dahil pa rin po ito sa patuloy na pag-ulan na dulot ng bagyong Karina at hanging habagat. At kasunod pa rin ang sama ng panahon, wala pa rin pong klase sa ilang lugar. Sa Metro Manila, kinansela na ng palasyo ang pasok sa lahat ng antas, pati sa lahat ng tanggapan ng gobyerno, alinsunod sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC.
Suspendido na rin ang pasok sa lahat ng opisina ng gobyerno sa Batanes. Wala na rin pasok sa lahat ng antas sa bayan ng Magsingal, Ilocos Sur, Baguio City, Abra at Bataan, pati sa Bulacan at San Antonio, Zambales. Sa Calabarzon, suspendido na rin ang klase sa buong Batangas, Cavite at Laguna, pati na sa mga bayan na Binangonan, Morong at Tanay sa Rizal. Hindi na rin halos madaanan ng mga sasakyan ang mga kalsadang lubog ngayon sa baha sa Quezon City. At para sa update na sa frontline ng balitang yan live mula sa Quezon City, si Ian Suyu. Ian, gaano nakataas ang tubig dyan? Maui, maulang umaga sa inyong lahat at abot sa dibdib na nga ang taas ng baha dito sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Isa itong G. Araneta sa mga pangunahing kalsada na nalubog sa baha, bunga ng walang patid na pag-ulan mula noong kagabi. Alas 3 pa lang ng madaling araw matindi na ang ulan dito sa syudad, kaya't ang resulta matinding pagbaha sa mga kalsada. Sa bahaging ito ng Florentino Street, hindi na makadaan ang mga sasakyan dahil sa taas ng tubig. Dahil dyan, agad nagsilikas ang mga residente at napilitang sumilong sa may skyway ramp. Ilang metro naman ang layo dito sa aming pwesto ay nakita rin namin ng isang taxi na nakaparada at lumubog na sa baha. Sa bahagi naman ng G. Araneta na patungong Skyway at A. Bonifacio, nagmistulang ilog na rin sa taas ng tubig. Bukod sa mga nagkalat na basura, halos wala nang dumadaan ng mga sasakyan. Talagang hirap ang mga maliliit na sasakyan o mga light vehicles na tumawid dito. Tanging mga bus at mga SUV na lang ang nakikita nating nakakatawid paakyat dito sa may Skyway. Sa ngayon nga, Maui, medyo malakas pa rin ang buhos ng ulan dito sa lugar at talagang hindi pa humuhupa ang baha sa ngayon. At tanging mga malalaking sasakyan na lamang tulad ng truck at bus ang nakita nating nakakadaan kanina. At paalala natin sa ating mga kapatid na nagbabalak dumaan dito si G. Araneta, mas mabuti po sigurong maghanap na po muna kayo ng alternatibong ruta para hindi na rin mahasel ang inyong pagbiyahe. At yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan sa studio. Iyan, si Jess ito, matanong ko lang muna, kanina pinakita mo dun sa report mo yung ibang mga tao, bakit kailangan dun lang sila sumisilong sa ilalim ng Skyway ramp? Bakit sila dyan? Oo. Jess, yung mga sumisilong nga dito sa may Skyway ramp ay yung mga residente sa may Florentino Street na yung mga kabahayan nila ay nalubog na sa tubig. At kanina nakausap nga natin ang ilang mga residente, taon-taon daw talagang nangyayari ito at talagang hinihintay na lang daw muna nila na humupa yung baha hanggang sa makabalik ulit sila sa kanilang mga bahay at makapaglinis ng mga gamit. Tinitingnan lang namin sa likod mo, gaano kataas ba yan tubig? Hanggang bewang mo ba yan na nasa likod mo? Dito sa aking nasa likuran, hanggang dibdib na yan. Kung makikita ninyo, merong lalaki doon, yung naka-hard hat na orange at ibang mga residente na naglilinis dahil nga marami yung mga basura na tinangay ng baha dito sa bahaging ito ng G. Araneta Avenue. Nakikita naman natin sila kanina pa yan. Mga 30 minutes ago, nagsimula na silang maglinis. Okay. Okay, Ian, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. At heto naman po, para tayo ay di bumitiw. Ngayong araw na ito, marami tayo talagang hinaharap. Pero mag-good vibes muna tayo mga kapatid sa mga team bahay dyan. Naku, malay niyo po, kayo ang manalo sa aming special Kagumokha Ko Contest by Sulit TV. Simpleng-simple lamang po ang mechanics natin. Tutok lamang po dito sa Good Morning Kapatid. Sagutin lang ang question of the day. Ano ang paborito mong pampainit sa tiyan tuwing tag-ulan? Naku, bagay na bagay ang question natin. Ang inyo pong sagot ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood po ng aming programa. Mas pangmalakas ang sagot, mas wagi po. Ang dalawang sagot na aming mapipili, babasahin po namin sa pagtatapos ng show at winner pa ng tig-isang Sulit TV powered by TV5. Para sa sulit na panonood, mga kapatid. Kaya naman, Team Bahay na Kagumokha, go! Selfie at sagot na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning, Kapatid!
At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Nakatutok mood pa rin tayo, Mami Chiki. Medyo matindi-tindi ito nararanasan natin pag-ulan ngayong araw. Kahapon pa man, ano? Oo, marami tayong inaasahan na hindi inaasahan. Nakakagulat din ang bigat ng dating ng ulan. Totoo. Kaya bilang napag-usapan na natin yan, alam naman ho natin, Bagyong Karina at Habagat ay nagdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Para sa latest update sa lagay ng panahon, makakausap natin sa linya ng telepono si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga, Veronica. Veronica, buong maghapon ba itong mararanasan nating pag-ulan? Magandang umaga din po sa inyo dyan, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. So inaasahan nga natin na almost full day nga din mararanasan natin itong mga ganito, mga kalalakas na mga pag-ulan po. So although posible magka-break, pero posibleng panandalian lang din ito. Pero ano, Veronica, saan-saan bang lugar sa bansa yung talagang makakaranas ng matinding buhos ng ulan today? So for today, naasahan natin mostly sa may western section ng bansa rin natin. Posible yung southwest monsoon maka-apekto, western section ng Luzon, and posible din sa western Visayas maging maulan. And then yung matataas na pag-ulan na dala nitong si Karina ay posible nga dito sa may Batanes at Babuyan Islands na 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Oo, klaruhin lang natin, Veronica, nasa signal number 2 tayo ngayon sa mga lugar na binanggit mo. Ang naka-signal number 2 tayo sa may area ng Batanes. And then signal number 1 sa may Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan at ang northern portion ng Ilocos Norte. Pero Karina, linawin lang natin yung sa mga binanggit mo dahil yan sa Bagyong Karina. Kasi medyo baka magkaroon ng kalituhan, alin dito yung nakakaranas sa matinding pag-ulan dahil sa Bagyong Karina, alin naman yung dahil sa Habagat? Opo, yung Habagat, yung mga nasa may western section like sa may Ilocos region, Zambales, Bataan, kabilang na nga yung Metro Manila, and then yung mga parts din ng Occidental Mindoro. And then, etong nasa may bandang east ng Northern Luzon, particularly pwede na din dito sa may Batanes, Babuyan Islands, ito yung kay may Karina naman. Sige, Veronica, konting paliwanag lang para sa mga nasa NCR o yung mga talagang medyo mabigat ang naranasan na pag-ulan. Ano ang maasahan namin sa mga susunod na oras? Sa ngayon, inaasahan natin today and tomorrow, posible pa nga rin na magdala ng mga malalakas na pag-ulan itong southwest monsoon. And then pagdating ng Friday, although malaking parte pwede pa rin maulan, pero hindi na kasing lakas ng mga simula Monday hanggang Thursday. Okay. Pero ito, Veronica, para lang din sa kalinawan ng mga manonood natin, ipaliwanag natin yung pinaka-konsepto ng Habagat para lang mas maunawaan natin kung bakit ganito kabigat yung nararanasan nating pag-ulan ngayon. Itong Habagat, yung mga hangin na galing southwest. So, usually kung wala naman nag-enhance sa kanya, posible pa rin naman maging maulan western section, Luzon, Visayas. Pero dahil nga dito kay Karina, ay nahahatak niya ito at nagdadala ng mga mas malalakas na pag-ulan kung saan nga possible sa western section ng bansa. Sabihin mo ba mabilis o mabagal ang galaw ni Karina? Ano po yun? Mabilis ba ang galaw ng Karina? Currently, nasa may yung bilis nga niya kanina. Umabot na siya ng 25 kilometers per hour, so may kabilisan na nga. Okay, yan ang inaasahan natin para makaalis na siya. Ito ba, expect ba natin hanggang weekend magiging maulan? Possible po, malaking bahagi ng bansa, mas magandang panahon by weekend. Okay. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Okay, maganda yung mga iniwan din sa atin na bilin ni Veronica na kahit pag tumigil, kailangan bantayan din natin kasi baka bumalik. Totoo. Diba? Pabalik-balik ang ating Saka yun ulan. nga, talaga nahatak din ng Bagyong Karina yung Habagat. Kaya din talaga naman tumitindi yung buhos ng ulan. Alright. At mabigat ang trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila dahil sa baha at walang tigil na pag-ulan. Mula sa Makati, makakausap natin sa linya ng telepono si Maricel Halili. Mase, kamusta ang traffic dyan? Nako, Chiki, abiso doon sa mga kapatid natin, wag na silang dadaan dito sa may kahabaan ng Osmeña Highway sa northbound dahil walang usad, hindi umuusad yung daling ng trapiko dyan sa kahabaan na yan. Kanina, dumating kami dyan mga bandang alas 7:30 ng umaga, mga 8:15 na kami nakalagpas din sa kalsada na yan. Ganong kabigat yung daling ng trapiko. Pero pagka na namin sa may Chino Roses Avenue, maluwag na yung daling ng trapiko, dire-diretso papuntang Pasong Tamo, extension. Hanggang makarating kami ngayon dito sa Pasay para tumalon ng event ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang hotel dito. Pagkatapos ng event niya dito, didiretso naman si Pangulong Marcos
dyan sa Campo Aguinaldo para magsagawa ng situation briefing tungkol nga dito sa Bagyong Harina dyan sa may NDRRMC. Pero kanina lamang naglabas na rin ng pahayag si PBBM at sinabi niya na naka-preposition na raw yung nasa 2.8 million pesos na halaga ng standby na assistance para doon sa mga kapatid natin na posibleng maapektuhan itong ang Bagyong Harina. Gayon din yung naka-standby na 4,500 personnel para sa mga posibleng search, rescue, and kung ano man yung mga operations na kailangan para mabigyan ng assistance yung mga maapektuhan nating kababayan. Chiki. Oo, Mase, yung trapiko dyan sa EDSA at dito sa mga kalsada ng Metro Manila, kung nasaan ka, ito ba ay sanhi ng mga tumitirik na sasakyan o dahil dahan-dahan lang ang usad at may mga hindi madaanan? Doon sa mga areas na nadaanan po, Chiki, dahil yan sa lakas ng pag-ulan, basang-basa yung kalsada, madulas yung daanan, kaya nag-i-slow moving talaga yung mga kapatid natin na motorista. Meron din tayong nadaanan dito sa may kahabaan ng Loton na merong ilang mga kapatid natin yun na stranded na at naghihintay na lamang doon sa may underpass na bahagyang tumila ang ulan. Pero bago tayo makarating dito sa hotel, mula dun sa malakas na buhos ng ulan, bahagyang humina na siya. Pero ingat-ingat pa rin dahil basang-basa yung kalsada. Pero so far, yung mga nabanggit kong areas kanina, wala tayong nakita na anumang pagbaha, pero madulas yung daanan. Mase, bigyan mo naman kami ng idea, mataas pa rin ba yung volume ng mga sasakyan doon sa mga kalsadang nadaanan mo o kahit papaano? Kasi nakikita natin sa video, karamihan ng kasabayan ninyo, pawang mga truck na. Tama ka, Jeff. Pagdating dito sa may Osmeña Highway northbound, mataas talaga yung volume ng mga sasakyan, pero karamihan dyan mga truck. Naipon-ipon na kasi yung mga sasakyan dahil hindi niya gumagalaw. Pero pagka kumanan ka doon sa may Chino Roses, halos wala ka namang mararamdaman na mabigyan na daloy ng trapiko. Kakaunti na rin yung mga nagsilabas ang mga sasakyan dahil alas 4 pa lang naman alas 4:30 kaninang madaling araw, nag-anunsyo na rin yung Malacanang ng suspension ng work at saka ng klase dito sa Metro Manila. So probably that's one of the reasons kung bakit kaunti na lang yung mga sasakyan na dumadaan sa may gawin ng Chino Roses hanggang doon sa may Pasong Tamo extension. Pero yung ibang mga areas, malaki pa rin yung volume ng sasakyan dahil pagdating namin doon sa may Loton, papunta dito sa may hotel sa Pasay, marami-rami na rin yung nakita natin sa sasakyan. Kaya slow-moving na rin talaga yung traffic. Basta balikan ko lang yung binanggit mo kanina. Tuloy pa rin yung event ni PBBM ngayong umaga. Sa kabila ng sama ng panahon, hindi muna siya didiretso doon sa briefing. At the same time, 2.8 million pesos na assistance. May detalye ba kung saan yan ilalaan? Yes, Jeff, tuloy ang lahat ng event ni Pangulo ngayong umaga. Kinumpirma rin natin yan sa Presidential Communications Office kanina. Tinatanong natin dahil baka mamaya merong biglaang suspension dahil sa sama ng panahon. Pero kinumpirma nga sa atin ng PCO na tuloy pa rin yung kanyang event dito sa isang hotel. Ngayong umaga, tungkol yan sa mga national inventions. Pagkatapos niyan, tsaka siya didiretso sa NDRRMC para sa situation briefing. So far, wala pa namang inaanunsyo na ikakansela rin yung nakataktang schedule ni Presidente sa Malacanang naman ngayong hapon. Pero ang inaantabayan na natin kung paano yung magiging daan sa mga area ng Campo Aguinaldo dahil ang balita natin kanina, merong mga ilang gates na rin yung nagsara dahil nga doon sa bagyo. Baha dahil dulot ng bagyo. So titignan natin kung ano yung magiging sitwasyon dyan. Yung sinasabi natin kanina, just na 2.8 million worth, yan yung mga naka-standby na tulong para din sa mga affected families ng bagyo. Bukod pa yan dun sa mahigit 40 million pesos worth na mga assistance na naibigay na dyan sa may southern Philippines na naapektuhan na rin ng sama ng panahon. Yes. Alright, maraming salamat, Marcel. Naku, mag-ingat ka ha, dahil alam namin sa kabila ng masamang panahon ay nakatutok ka pa rin sa lahat ng mga galaw ng ni BBM at kami mag-iintay sa iyong mga update. Salamat, Marcel. Patuloy po mag-ingat mga kapatid. Huwag po kayong maaalis. Magbabalik pa ang inyong favorite morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!
Nagbabalik pa rin po ang Good Morning Kapatid. Para sa iba pang update, kaugnay pa rin ang sama ng panahon, bunsod ng bagyong Karina. Pati na rin ang habagat, makakasama natin ngayong umaga si Andre Felix, pati na rin si Ruth Cabal mamaya. Pero Andre, napakatindi ng buhos ng ulan. Hanggang ngayong oras ba na to? Hanggang ngayong oras, Jess, kanina nga nakakausap natin yung mga iba natin, mga correspondent na nakadeploy at yung mga kapatid natin hinaing sa social media kahit makikita natin na grabe daw yung walang tigil na pag-ulan at yung mga baha sa kanilang mga lugar. Kaya maki-update lang po tayo, tumutok lang sa TV5, sa News 5 po. At ngayon, makibalita tayo, Jess, sa salagay ng mga apektado ng walang tigil nga na pag-ulan at pagbaha. Makakausap natin maya-maya sa telepono. Si Director Edgar Posadas, maya-maya yan, Jess. Pero yun nga, gaya ng iyong nabanggit kanina, walang pasok po ngayon, walang pasok At doon sa mga magulang, sa mga nanay, tatay, nakikinig ngayon, nanonood ngayon sa atin. At makitutok lamang dahil syempre, Jess, alam naman natin, pag gantong binabaha, bagyo sa atin, ang dami natin iniisip, paano titigil. Lalo na yung mga, di ba, yung mga bahay nila na ang taas na ng tubig. Ito din, sa mga kapatid natin, kung hindi naman kinakailangan lumabas yung ngayong araw, iwasan na muna, manatili muna sa bahay. But at the same time, habang nasa bahay, siguraduhin nakamonitor sa sitwasyon para masiguro natin. Kasi hindi natin alam, baka mamaya nagbabaha na sa labas, unti-unti na pinapasok mga bahay. So maganda rin maki-coordinate sa inyong LGU para malaman kung kailangan ng lumikas. At tingin ko okay na ngayon, Jess, no? Makakausap natin po. Mga kapatid, ngayon sa linya ng telepono, si Director Edgar Posadas, spokesperson po ng NDRRMC. Director, maganda pong umaga. Maraming salamat sa pagtanggap ng tawag namin. Ano po yung latest po na sa mga lugar na napuruhan ng baha? Magandang umaga po, no? Sa lahat po ng halos buong Metro Manila po ngayon ay apektado ng pagbabaha kasi nga po kanina po, no? Ng pagpupulong namin para doon. Director? Opo. Sige po. Go on. Tuloy po. Okay po. And then po, halos buo pong Metro Manila ito dahil doon po sa pagtaya ng Pag-asa, na-forecast po nila ito kahapon na talagang all the whole day. And kung mapapansin po ninyo kahapon, kung meron kayong sa inyong mga telepono, continuous ito katindi yung at ito po ay magpapatuloy sa buong basically po mga binabantayan na ang inyo pong NDMOC ay naka-red alert po. Sa ngayon, kasama din po ang iba't iba pa pong mga OPSEN natin sa regions 1, 2, Mimaropa at sa Sabar. At karamihan po ay naka-blue alert. Para ibig sabihin lang po nito para mas matutukan natin yung mga pangangailangan po ng ating mga kababayan habang sinasalanta po tayo nito ni Karina at lalo na po yung epekto ng habagat. Okay. Director, pero sa ngayon ho, sa inyo hong pagtataya doon sa nangyayaring bagyo, meron na ho ba tayong kahit papaano situation briefing? Lalo't sa report kanina ng aming reporter na si Maricel Lili, magkakaroon ng briefing kasama ang Pangulo. So meron na ho ba tayong mga kaukulang detalye tungkol sa pinsalang hatid nitong bagyong Karina pati na rin ang habagat? Initially po, yun pong casualties natin remain at 7. 7 at isa pa po yung kinukumpirma natin. Kasi po, pinagsama-sama na natin dahil tuloy-tuloy po kasi yung epekto ng habagat nung nakalipas na si Butchoy at saka si Typhoon Karina po ngayon. So 7 po yung ating naiulat na nasawi. Hindi na po tumaas. Sana po manatiling ganon. At isa po yung kinukumpirma natin, meron pong 2 injured at saka isa pong missing. So nanatili po tayo doon at ngayon sir, wala pang mga definite po na mga datos kasi ongoing pa po yung ating response ngayon sir. Director, kayo nga po pinag-usapan namin ni Jester, syempre po yung mga paalala din sa ating mga kapatid na nababahala ngayon. Nabanggit nyo nga po yung mga text updates, patuloy nyo lang po dahil malaking tulong po yun. Nakatanggap nga po tayo kaninang 3:00 ng madaling araw yung orange rainfall warning. Tapos sabi nyo po yung red rainfall warning kanina pong 7:00 ng umaga sa Rizal. Yung asahan nyo nga po yung mga matinding pag-ulan at pagbaha. Ano pa po yung mga pwede nyong paalala sa ating mga kababayan, sa mga kapatid po natin na nakatutok ngayon na nababahala po sa bagyong Karina at sa habagat at sa walang tigil na pag-ulan at yung pagbaha? Po natin yung ating pagiging mapagmatyag, no? Makinig po tayo sa mga kinaukulan kagaya po ng inyong programa sir, kaya tayo
nakikipag-usap sa inyo para po maimpormahan sila kasi mas maganda po yung sumusunod sila na naiintindihan nila. So ito nga po, hindi po maganda ang forecast ng weather natin for today, lalo na po dito sa Metro Manila at mga karatig na lugar. May baha na po, no? Sabi ko nga po kanina, nakita ko yung listahan ng pagbabaha, mga siguro 6 pages yun, sir. No? Basically, the whole of Metro Manila at saka yung mga karatig pa pong mga lugar. Yung sa mga lugar po sa western side ng ating bansa, Zambales, Bataan, yung Mindoro provinces, Batangas, ayan po, no? Kasi yan po, sila po yung mga talagang naapektuhan ngayon na pinaiksing na habagat nitong bagyong si Karina. So, mapagmatyag po tayo pagka tayo po ay naabisuhan na magbikas muna po tayo. Gawin na po natin dahil yung ating pong kaligtasan ay isa shared responsibility at we would like to assure everyone po that base na rin po sa pagpautos ng ating Pangulo to provide adequate, timely, and relevant response. Ano po? Yun po ang ginagawa natin ngayon sa lahat ng members ng NDRIMC. Katuwang po natin ang DSWD as the Vice Chair po for Response and Early Recovery at ang DISG din po. Ganun din po, no? Yung patuloy nating pag-monitor sa mga halimbawa po yung mga ilog sa mga lokalidad natin, kagaya po ngayon, binabantayan natin yung Marikina River, ano po, dahil patuloy po siyang tumataas. Director, matanong ko lang bilang nabanggit na ni Andre kanina, kapag nakatanggap kami ng text na yellow, orange at red rainfall warning, para lang din maunawaan muli ng ating mga kapatid, ano yung ibig sabihin at pagkakaiba-iba ng mga kulay na yan? Ito po ay para po lang maintindihan natin kasi hindi naman po importante kung ilan po ang naibubuhos. Ang dapat lang po natin dito na malaman ay ito po ang ibig sabihin po nito, yung iba't ibang level po ng lahat po sila heavy rainfall, no? Kaya hindi po tayo mag-aabiso kung hindi malakas yung pag-ulan. So depende na rin po, no? Nagbabago-bago lang po sila sa amount of rainfall na pagtataya, ano po. Pero ang importante lang po, pag once na meron po kayong kulay na nakita, ibig sabihin po dapat mapagmatyag tayo. Habang tumitingkad po yung kulay papuntang red, mas lalo po tayong mag-ingat dahil yung pong possibility ng pagbabaha at dahil po sa bigat ng pag-ulan ay talagang most likely po. Okay, maraming salamat po sa oras ninyo. Director Edgar Posadas, spokesperson ng NDRRMC. Update naman, nabanggit nga, 7 na yung casualties. So, maraming salamat ulit kay Director Posadas. Maganda ngayon napalinaw mo, Jess, yung pinagkaiba. Kasi syempre, mga iba nakakatanggap lang ng mensahe at yung mga kapatid, mga text, ano nga ba yung pinagkaiba ng orange rainfall alert, dun sa red, yung yellow. So, maganda yun na maliwanagan tayo dahil kung nakakatanggap po kayo ng mensahe mula po sa NDRRMC, yun po ay, syempre, tulong nila, paalala po sa inyo. Doble ingat po tayo, lalo na ngayong panahon ng may iba kasi na parang pag natatanggap yung mensahe, parang nababalao. Pero mga kapatid, seryoso ho, may mga natatanggap tayong ganyang mensahe, yan ay paalala po ng NDRRMC tungkol sa posibleng peligrong hatid ng malakas at mabigat na buhos ng ulan. Okay, bilang pagkatapos natin makausap si Director Posadas kanina, recap muna tayo sa mga apektado ng baha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa huling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 800,000 residente na ang apektado ng malawakang pagbaha. Sa numerong yan, higit 600,000 na ang inilikas. Pinaka-apektado ng pag-ulan at pagbaha ang mga lugar sa Region 3. Sa Calabarzon po, sa Mimaropa, pati na rin sa Region 7, Region 9, Region 10, 11, 12 at sa Bangsamoro Region. Nasa higit 1,000 hektarya na rin ang sakahan ang lumubog sa baha, kaya apektado tuloy ang higit 1,000 magsasaka, pati mga mangingisda. Samantala, sa gitna ng nakakanasang malawakang pagbaha, makakausap natin ngayon mga kapatid si Dr. Gwendolyn Pang, Secretary General ng Philippine Red Cross. Magandang umaga, Sec Gen. Maraming salamat po sa pagtanggap ng tawag namin. Sec Gen, good morning po. Magandang umaga. Yes, Sec. Yes. Good morning po. Good morning po. Ano po yung latest na namomonitor nyo po ng Red Cross sa mga binagyo, Sec Gen? Well, marami ng area sa Metro Manila at alam na natin to ay lubog na, no? Ang Quezon City, maraming area ay nasa level first floor na ng bahay, lumubog na.
marami nagpapa-rescue na din, nagpapasagip sa atin. Then, siyempre, because of the high tide din, nag-start nung the morning. Hanggang 11, nakaantabay tayo, no? Kasi kung hindi ho pa ang baha ng 11, aakit na naman siya ulit. So, ito po yung mga, Marikina din, we got a call kaninang morning na we also need to send our amphibian boat, 6x6 truck at saka ibang mga rubber boats namin. Na-activate na namin yung mga volunteers namin, no? Sa ngayon, para tumulong dun sa mga iba't ibang mga rescue and evacuation efforts. Doc Gwen, Jess De Los Santos po ito, no? Ma'am, matanong ko lang, Yes, saan area, may concentration ba ng area kung saan nanggagaling yung pinakamaraming tawag? Quezon City, madami na nagpapa sa amin. Okay, Doc Gwen? Yes. Okay, Doc Gwen, so Quezon City ho, ano kadalasan yung kanilang mga nire-request sa ngayon? Ang Quezon City kasi, ang mga area, they want to... Okay. Doc Gwen, medyo nagkakaproblema lang ho tayo sa linya ng telepono. Doc Gwen? Okay, subukan nating balikan mamaya si Doc Gwen, ano? Pero I'm sure tutok dyan ang Red Cross. Kanina nga nabanggit nila, may ilang mga tawag na silang natatanggap mula sa Quezon City, maging sa Marikina. Ano? So patuloy nilang inaantabayanan. Mamaya alamin natin kung gaano karami ba yung dineploy na personnel ng Red Cross. Kasi tutok naman talaga sila, lalo na sa mga ganitong panahon ng sakuna. Lalo na yung Red Cross. Nandiyan na ba si Doc Gwen? Mamaya babalikan po natin, mga kapatid, si Secretary General Dr. Gwendolyn Pang ng Red Cross. Huwag muna kayo umalis, mga kapatid. Magbabalik po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Kasama pa rin natin para sa iba pang updates si Ruth Cabal. Ruth. Good morning sa inyo at maulan na morning sa inyong lahat. Ito na nga po, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magbigay ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Karina at Habagat. Sa ngayon ay nakahanda na raw ang mahigit 2 milyong halaga ng ayuda. Halos 4,500 na tauhan ang naka-standby para sa search, rescue at retrieval operations. Magkakaroon ng situation briefing si Pangulong Marcos ngayong umaga para alamin ang mga kasalukuyang lagay sa iba't ibang probinsya. Yan yung binanggit na kanina nung Malacanang reporter natin na si Maricel Halili. No? Sinabi niya nga, papunta sila sa mga events ng Pangulo. Pero so far naman daw, ang advice, kahit na masama yung panahon, ay magpapatuloy yung kanyang mga activities and even including this one, yung briefing mamaya sa NDRRMC. At kanina nga, sige Ruth. Kamustahin na rin natin muna ngayon, no? From the President, ngayon yung ibang situationer sa iba pang lugar na apektado nitong bagyo. Katulad dyan sa Marikina, kung saan apektado rin ng baha ang maraming residente. Baka kausap po natin sa linya ng telepono si Marikina Mayor Marcy Chodoro. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Maulan na umaga sa ating lahat at inaasahan natin ang pag-iingat ng marami. Mayor, kamusta po ang sitwasyon dyan? Kanina po may nag-ulat na rin tungkol dun sa alarma, pero ano po ulit ngayon at this very moment yung alarm dyan sa Marikina River? Second alarm pa rin tayo, preemptive evacuation. Yun nga lang, kanina nasa 16.5 meters ang water level, umabot na ito ng 17 ngayon. Dahil tuloy-tuloy yung malakas na pag-ulan. 165 millimeters ang rainfall count natin. Napakataas nito. Kaya yung pag-iingat ay aming ina-advise sa lahat. At maging mapagmasid, kung kinakailangan talagang lumikas na sa inyong lugar, ay lumikas na. Yun nga lang, napapansin din natin, may mga gutter deep
na tubig tayo o flooding na nakikita na ngayon. Ibig sabihin talagang punong-puno na yung ating river system. Kung magpapatuloy po itong pag-ulan, ano po ba ulit yung alarm na kailangan? Kasi sabi nyo ngayon, preemptive evacuation. Ano po, Mayor? 18 meters ang ating forced evacuation. Sa ngayon ay bukas na lahat yung ating evacuation center. Hindi pa ito puno. 117 families yung huling bilang namin na nasa mga evacuation centers natin sa iba-ibang lugar. Pero nakahanda tayo para tanggapin kung sino man yung mag-evacuate pa. Sana ay ang Marikina River ay na-dredge naman at lumawak at lumalim ito. Kaya hindi katulad dati kung ganito kalakas ang ulan at ganito katagal na ang pag-ulan. Talagang maraming bahay na ang nakalubog dati. Halos buong komunidad na namin ay nakalubog. Pero sa ngayon naman ay manageable pa, pero sana tumigil na. At kung di man titigil, handa naman tayo. Mayor Andre Felix po to, magandang maulan na umaga nga po, sabi niyo po, Mayor, no? Update po, 17.17 meters, sabi niyo po, second alarm, tapos pagdating ng 18, doon na po ililikas. Ano po yung mga lugar na sa Marikina na lubog na po sa baha, Mayor? Itong Doña Petra sa barangay ng Tumana, meron na. Itong Katipunan Extension, Lilac, Sumulong Highway, Hill Fernando, itong Mountain View Village. Ito, ina-advise namin na wag nang daanan ng mga sasakyan dahil mataas na yung tubig dito. Ito yung lugar na malapit sa Balante Creek dahil ang problema namin ngayon isa ay yung Antipolo at yung Cainta ay napakalaki ng tubig na dumadaan galing dito papunta sa Marikina. Kaya binabaha rin yung mga lugar na ito. Yung Provident po, pinag-iingat din natin dahil nakita natin nagsisimula na rin ng kahit paano ay makapansin tayo ng pagtaas ng tubig. Alam naman natin ang mga taga Marikina ay sanay naman po sa ganito, no? Yung ibang areas kasi dyan, si Mami taga Marikina. Yung ibang areas dyan, alam ko kasi may mga kamag-anak din ako. Nagsusubside naman po agad yung pagbaha doon sa ibang areas. Pero dahil nga ito po tuloy-tuloy yung pag-ulan, baka mamaya yung hindi maging kampante yung ibang residente. Ano po ba yung mga talagang gusto nyong ibilin sa paalala sa kanila? Ayaw nating maging kampante. Ang totoo, nitong mga nakaraang taon o nakaraang buwan, hindi naman nagkaroon ng pagbaha sa Marikina. Pero mabuti na rin yung nakahanda tayo. Mabilis naman din, bumababa yung tubig baha. Yun nga lang, ngayon ay wala tayong nakikitang pagbaba dahil nga papataas ito dahil nga doon sa patuloy na malakas na pag-ulan. Hindi lang dito sa Marikina, kundi sa paligid ng Marikina. Ito nga, nasa labas ako ngayon, tinitingnan ko yung kaulapan, talagang madilim pa rin Pero nakikita ko, it's a moving cloud naman. Sana tumigil na ito. I think ako, Mayor, nagustuhan ko lang yung sinabi natin huwag tayong magpakampante. Napakarami na kasing pagkakataon dati, no? Kami pa nila Angel. Ang nagagawi din talaga kami sa Marikina noon po. Dahil lalo na pag ang pagbaha, para tayong ginugulat niyan At yan ang ayaw natin. Talaga gusto nating maiwasan. So, Mayor, maraming salamat po sa inyong mga paalala. Yung kanina binanggit nyo... Salamat. Yung binanggit nyo, Mayor, na ready naman kayo just in case magkaroon ng forced evacuation. May kailangan pa po kaya yung LGU or from the national government or any assistance po, Mayor? Kanina ay nakikipag-ugnayan na kami kay na Secretary Abalos ng DILG para kung sakaling kakailanganin namin ng dagdag tao para sa pag-evacuate. Kami naman ay may mga contingency measures na ginagawa at coordination. Ganun din sa DSWD, nagpapasalamat kami ngayon kasi naka-preposition na rin yung ating mga food packs kung sakaling kakailanganin ito. Maraming pong salamat kay Marikina Mayor Marcy Chodoro. Nagbabasa nga tayo sa social media, ang dami nga nababahala, lalo na yung mga taga Marikina. Sabi nila, walang tigil na pagtaas ng tubig. At alam naman natin, ilang beses nang naapektuhan yung Marikina kahit yung bagyong Ondoy pa. Abiso naman mula po sa MMDA, mga kapatid, pinapayagan na ngayong araw ang pagdaan ng mga bus sa EDSA, hindi lang sa busway, ito ay para naman sa mas mabilis na biyahe bunsod ng mga pagbaha sa iba't ibang lugar sa Metro Manila.
may mga naka-standby rin na mga sasakyan ang ahensya para sa libreng sakay sa mga stranded na commuter. At kaugnay po niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si MMDA Chairman Don Artes. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga po, Chairman Don. Kamusta po ang lagay dyan? Baka po halos sa malaking parte ng Metro Manila, lalo na sa mga pangunahing lansangan. Pero patuloy naman po yung pagbomba natin ng tubig. Lahat naman po ng ating mga pumping stations ay gumagana. Ilang po talagang yung volume po ng ulan ay talagang napakalakas or napakataas nung napakaraming tubig ang ibinagsak po ng Bagyong Karina. Kaya po marami pong lugar na apektado ng pagbaha. Chairman Don, Andre Felix po, buti naman po ay napagdesisyonan niyo po na payagan na po yung mga bus ngayon na dumaan hindi lang sa mga bus lane para po mas mabilis yung biyahe. Kailan niyo po napagdesisyonan yon, yung pagdesisyon na padaanin na po yung bus hindi lang sa bus lane sa EDSA? Ngayon pong umaga, dahil nga po suspendedo naman yung pasok sa trabaho at saka sa klase. So maluwag naman po yung EDSA. At nahihirapan po yung ating mga bus na dumaan sa mga side streets dahil po may mga tubig. So, ang EDSA naman po, may mga areas lang na baha, na passable naman po sa mga bus. So, kaya po pinayagan na natin para po makarating yung mga bus natin sa kanilang mga stasyon. Sir, kanina nabanggit niyo po mayroon na yung mga passable na mga daan at hindi passable. Ano-ano po yung mga passable dyan at yung hindi na po passable? Napakarami po niyan. Pakitingin na lang po sa aming social media pages. May advisory naman po kami. Pati po yun sa mga LGUs na nakakalap namin. Pero Chairman, sa monitoring niyo po, ano po yung mga certain areas or certain cities na talagang mataas yung baha? Kanina binanggit na namin, in-interview na namin si Mayor Marcy. Sa ngayon po ba, kasi and yesterday yung Maynila, may mga pocket po. Manila po, meron din po. Mga pocket po kasi. So, yung details po nasa social media pages naman namin. Hindi ko po kayang isa-isahin. Chairman, any notable na mga na-report pong aksidente dahil sa bahang ito or wala pa naman po so far? Wala pa naman so far, pero meron po kami isang na-receive na request ngayon na may isang bus na may mga pasahero na na-stuck po sa gitna ng baha. Nagpadala naman po tayo ng rescue team doon. Hindi ko lang po matandaan kung saang area. Just in case po ba for the other areas also, minsan kasi nakikita natin kahit yung mga kalapit na bayan humihingi po ng tulong for rescue. Nakahanda naman po ang inyong mga tauhan at inyong equipment just in case, Chairman? Opo, naka-pre-position naman po yung ating mga rescue equipment. Yun lang po, syempre kailangan po namin siya i-standby para dito po sa Metro Manila. Hindi po kaagad kami pwedeng mag-deploy hanggat hindi namin sa ibang probinsya, hanggat hindi namin assured na okay na po ang Metro Manila. Tulad nga po niyan, nasabi ko na may nag-request na isang bus. So, hindi po kami magde-deploy hanggat hindi po okay ang Metro Manila. At yan po ay dapat in coordination with OCD. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon. MMDA Acting Chairman Romando Artes. Heto naman po ang ilan sa mga pinadalang selfies ng ating team bahay ng mga kapatid. Uy, kape. Naku, maraming nagkakape ngayon dahil napakalamig po talaga. Parang sa dilim ng EDSA kanina, parang gabi. Ang umaga. Oo. Ayan, yung mga kapatid natin na nagsasend ng mga selfie. Ate Dips, gusto ko lang sabihin na i-champorado nyo na lang po kami. Kape nyo na lang po kami. Lugaw, yun ang masarap sa mga ganitong mga bagyo. Yung, syempre, yung sopas, lalo na ngayong maulan. Tama. At syempre, mga kapatid natin talagang nakatutok sa Tutok bawat sila. update natin dito sa Good Morning Kapatid. At kahit ako din siguro kung nasa bahay ako at wala ako dito, tututok ako sa News 5 because dito talaga namang naibibigay natin, punto per punto ang mga nangyayari sa labas. Kaya po, yes, sa bahay na lang kayo kung hindi naman kailangan, di ba? Kaya nga nag-suspend na po ng klase at ng pasok yung dito sa NCR para mag-ingat na lang din yung ating mga kababayan. Nandito naman tayo, pwede na tayo panoorin na lang. Panoorin at mag-keep pa ng sending ng mga selfies sila and answers na rin sa ating question of the day. Ilagay nyo na rin po kung saan lugar kayo naroroon. At malay ninyo kayo pong manalo ng aming Sulit TV para sa extra sulit na panonood.
Good luck po sa ating mga kagumoka. Maraming salamat. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang good vibes at tumutok sa mga balita tungkol sa baha at sa bagyo. Kasama pa rin ang inyong paboritong morning kasalaw. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ilang lugar din sa Valenzuela City ang apektado ng baha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Kaugnay po niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Mayor, kamusta po ang sitwasyon dyan? May naitala na ho ba kayong matataas na baha? Hello? Hello? Yes, Mayor, we can hear you po. Hello? Hello? Yes, good morning, Jester and Ruth. At yes, medyo chaos po kami dito at masama po yung condition. If I may describe it, is really ondoy level, no? So, ang Tulyahan River, unang-una po, ay talaga pong mataas na yung tubig at pumasok na po sa amin. And then, along NLEX is talaga pong kalagla, hindi na gumagalaw. And then, ang Valenzuela exit po, yung may Sun Road going to General Luis, ay hindi na po possible, no? And sa looban po ng Valenzuela ay napakarami na po naming areas talaga na lubog na, no? Up to waist deep, meron rin chest deep. At tuloy-tuloy na lang ho ang pag-responde sa amin at pag-rescue po, no? So we have around 150 rescue personnel po na nakadeploy po right now. Mayor, so binanggit ninyo ondoy level, nabanggit ninyo merong mga lugar na bewang, yung iba hanggang dibdib, yung taas ng baha. Tanong naman natin, Mayor, gaano karaming residente kaya yung apektado? Well, we cannot give the final number pa right now dahil ongoing po lahat ng aming pag-evacuate at pag-rescue po. So medyo chaos pa ngayon ho. Siguro mamaya ho, pag tumawag ho kayo, we'll get all the concrete details already. But as of now, we have almost 9 evacuation centers open, both in District 1 and District 2. And then, maaga pa lang, as early as 3 a.m., nagpe-prepare na po kami ng mobile kitchen namin, mobile shower namin, mobile toilet namin. May social workers na in place in evacuation centers natin. And may mga doctors na rin po and nurses, yung medical team ho natin in place. No? So, nape-predict ko namin ay talaga pong dadagsain ang evacuation center natin at least man lang ngayong umaga pa lang. At hopefully sana wag naman na buong araw ho tumagal ito dahil yung water level po talagang pataas po. Mayor, balikan ko lang yung binanggit nyo tungkol dito sa Tulyahan River. Ano po ang status niya ngayon? Halimbawa kasi sa Marikina meron po silang mga alarma at at which level na po kung kakailanganin ng forced evacuation? Meron na pong forced evacuation kami nangyayari ho, in particular po sa Ilisan, F. Bautista at the neighboring area. So, kanina pa ho kami nag-evacuate and dinadala po namin sa Valenzuela National School ho namin. So, yan po ay dahil po sa Tulyahan po yan. Marami pa po bang kailangang ilikas? Kasi nga binanggit nyo ondoy level and ngayon po patuloy po kasi yung pag-ulan. Nakahanda rin po ba yung mga iba pa na baka sakali mas tumaas pa yung Tulyahan River? Yes po, ina-anticipate po namin yon na marami po akong kailangan ilikas. Kaya po lahat po ng assets namin, we have amphibian boats, amphibian trucks, we have boats po na nakadeploy na at gaya na nasabi ko, 150 personnel po ay nakalabas na po ngayon. And then, kung madagdag ko lang po, yung libreng sakay po namin along MacArthur Highway and may Sun Road, tuloy-tuloy lang po. Kaninang umaga po akong hatid-sundo. So, meron kaming 6 na truck pong nagpa-fly po ngayon sa mga
stranded na passengers po na supposedly iba papasok or iba naman ay magda-divert pabalik sa tahanan nila. Mayor, balikan ko lang kanina, nabanggit, paulit-ulit natin binabanggit, pero kasi nakakatakot kapag ang isang bagyo may reference na ng Ondoy level kasi grabe yung memorya natin. Matanong ko lang, Mayor, meron na ho ba tayong mga natatanggap na tawag o report ng mga posibleng casualty po kaya o missing o di kaya injured sa inyong bayan? Sa awa ng Panginoon, wala naman po so far, no? Wala naman po na account even senior citizen or mga bata po. Sa ngayon po ay tuloy-tuloy lang po ang rescue namin sa mga stranded po sa mga kabahayan. Hindi naman po buong Valenzuela tinutukoy ko pero marami po sa mga internal communities ang napapasukan ng tubig. And then ako rin po ay nakikipag-unayan sa Meralco. Siguro meron na kaming kulang-kulang na mga siguro 5 po na mga lugar na itinawag ko sa kanila na nag-power down na kami because aabuti na po yung mga transmission line at mga transformer po. So as preemptive lang po, nagpapatay na kami ng kuryente sa iilang community. Maybe 5 or 6 na na-recommend ko po. Okay. Maraming pong salamat kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Ilang lugar din mga kapatid ang nawala ng kuryente, bunsod ng bagyo. Nabanggit nga kanina ni Mayor West, diba? 5 na nga daw na lugar na nag-power down at baka abutin daw yung transmission line at yung mga transformer dun sa Valenzuela. Yes, Jay, at kaugnay niya, nasa linya po ng telepono si Meralco spokesperson Josel Dariaga. Magandang umaga po, Spokes. Yes, good morning. Good morning sa inyong mga viewers. Good morning po, sir. Tanong ko po, ano po yung mga lugar po yung mga nakakaranas na ng power outage sa ngayon? Well, as of this time, nasa 23,691 customers ang affected nitong predominantly baha. No? Metro Manila, nasa almost 13,000. Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Bulacan at Quezon Province ang remaining areas na affected. So, hindi rin kami makakapag full blast doon sa restoration efforts hanggang hindi bumababa po yung tubig baha sa mga lugar na aming na-monitor. Nabanggit niyo po, sir, 23,961. 691. 691. Opo. 691. Tama Yes, sir. po. Nabanggit nga po kanina ni Mayor West doon po sa Valenzuela na yung mga lugar na nag-power down nga po, baka abutin yung transmission, pati yung transformer. Ano po yung reaction nyo doon? At yung rumisponde na po ba yung mga taga-Meralco sa mga sandaling ito? Sir? Yes, meron na kami pong protocol dyan, even in the past. Pagka-flooding po, we have to temporarily de-energize o tanggalan ng serbisyo muna because as we know, electricity and water is a fatal mix. So, ganyan po ginagawa namin. Now, on the ground, of course, this is fully monitored by our line personnel. Hindi naman po pwede na bigyan natin ng serbisyo ng kuryente habang may bahabot dun sa lugar. Sir, sa mga nawalan po ng kuryente, meron po ba kayong mga paalala sa ating mga kapatid? Well, antayin lang nila yung restoration efforts natin. I would like to assure them that as soon as bumaba po itong tubig baha, kasi predominantly naman po yung outage ngayon ay dahilan sa baha. And antayin lang po nila once humupa po itong baha, then we will proceed with our restoration efforts. Okay, sir. At saka syempre po, mga kapatid, yung mga kable rin po, mag-iingat tayo kasi syempre yung baha, matataas na rin po yung level para iwas po sa mga dagdag na aksidente. Maraming salamat. Meralco spokesperson Josel Dariaga. Maraming salamat po. Para naman sa iba pa natin mga kapatid, wala po munang live show ngayong araw ang Will to Win. Dahil pa rin po ito sa masamang panahon. Nakikiusap naman ang pamunuan ng programa na huwag munang pumunta sa TV5 Novaliches dahil kanselado na rin ang lahat ng operasyon sa studio audience booking. Mapapanood pa rin ang Will to Win mamayang alas 5 sa TV5, Buko, Sari-Sari at Catch Up sa 1PH. Manatili na lang sa inyong mga tahanan. At alam mo, walang special, important na lakad. Tama. Shout out dun sa mga rider. Dahil busy kayo ngayon, marami ang nasa bahay lang. At syempre, nagpapadelivery.
Ingat po kayo Ingat. at papasalamat tayo sa kanila dahil marami ang natutulungan nila. Yes, at paalala to stay up, para maging updated sa mga nangyayari, to check out our socials sa News 5. Kasi yung mga nasa bahay dyan, syempre, para alam nyo kung if it's time na ba to evacuate, di ba? Or what. Tsaka yung mga kapatid natin iba, talagang pinapasok na rin ng tubig yung bahay nila. Actually, kahapon pa yan. Kahapon pa talaga, medyo nag-start yung baha. Ngayon talaga, nag-full blow na. At laging nakakatakot yung paggabi. Diyan na po talaga dapat nagre-ready po tayo. At least sa isang pamilya, merong dalawa, isang gising, para talaga magmanman kung ano ang nangyayari. Tsaka yung importante din yung binanggit mo yung social media. Kasi NDRRMC, di ba, nagbibigay sila ng alerts. So, bantayan po natin yun, especially when they say na red or orange alert yung pag-ulan. Kasi yun yung talagang malalaman mo na hindi ka nalalabas or lalo kang mag-aantabay kasi nga baka biglang tumaas yung tubig dahil nga dun sa malakas na buhos ng ulan. Totoo niyan, Ruth, kasi madalas ginagawa nating biro kapag nakakatanggap tayo ng NDRRMC warning. Minsan nababalahaw tayo, nabibigla tayo. Ito ba yung biglang tutunog yung telepono? Pero there's a reason po, mga kapatid, kung bakit siya ganun ka-alarming. Kasi seryoso po yung sitwasyon na binabandayan ng NDRRMC. Minsan talaga yun, di ba yung flash floods, hindi mo talaga magugulat ka na lang yung nangyari ngayon sa ibang area, sa Mindanao, ganun yun. Kasi biglang malakas yung ulan, biglang bumaha. At yung pagtaas nga po ng mga ilog, yung mga kababayan nga natin, yung sinasabi nila sa Marikina and even sa Valenzuela. Kaya meron silang alarm system. So dapat they should always be ready. Nabanggit nyo din yung social media. Ngayon po, MMDA, kaka-update lang po ng MMDA flood alert sa Quezon Avenue, Capital westbound, pati eastbound po. Knee-deep na, hanggang tuhod na, hindi na po passable. So tumutok lamang doon po sa mga updates sa mga pages ng MMDA, nabanggit yung mga NDRRMC, at yung mga iba din mga lugar kung saan LGU po kayo. I think the LGU official websites, dapat alam din natin yan. Kasi kadalasan, kapag nag-power outage, ang talagang merong data, makikita mo, kunwari, Muntinlupa ka, Muntinlupa mo i-check. Paranaque mo i-check. Iba kasi. Opo, mama. Kasi for example, for MMDA, may isang localized yan Tsaka yung siguro yung kanina rin, nagpaalala naman yung ating mga mayor doon sa iba-ibang lugar. Hindi maiwasan, meron pa rin kahit nasabihin na mag-evacuate. Yung iba ayaw po talaga kasi umalis. So pakinggan nyo na lang po kung ano yung mga abiso ng inyong mga local government tungkol dito sa pag-evacuate. Saka na lang intindihin yung mga gamit. In fact, ang i-ready nyo ngayon yung mga dokumento ninyo at mga papeles. Ilagay sa isang lalagyan na hindi siya mababasa. Para kung kinailangan mag-evacuate, evacuate na agad. At syempre, tuloy-tuloy pa rin talaga ang serbisyo natin dito sa News 5. Pero bago ang lahat, ibigay muna natin ang mga nanalo sa ating Kagumoka Ko Contest by Sulit TV. Ito po sila. Congratulations to JR Moncada de Pablo. Ang sabi niyang pampainit ng aking katawan at pampagising na rin ay walang iba kundi mainit na kape. Nakatutok po from Laguna. Panalo rin po sila Arnie Sarol Taray. Sabi niya, ang paborito kong kainin tuwing umuulan ay champurado. O ayan, Andrea, maraming gatas at maraming tuyo. Ayan, sarap naman. Hintayin lamang po mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong Sulit TV. And that is it para sa ating Bagyong Karina GMK special coverage. Tutok lamang po sa News 5 para sa iba pang latest sa Bagyong Karina. Happy birthday din po sa aming new makeup artist. Happy birthday! At saka na tayo mag-celebrate. At saka parado ka naman. Pwede rin. Isang makabulang umaga po ang nahitin namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid at susunod na po ang Frontline sa umaga. Stay safe at i-enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!